Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo sa Church Alive. Nung simula, ang mga kapistahan ay itinataon sa araw ng kamatayan ng itinalagang patron ng isang lugar o isang parokya. Naging mahalagang instrumento ito para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ipinagdiriwang ito kasabay ng pagpapasa ng kasaysayan ng komunidad o mga kwento ng pagdarakila sa patron o pagpapasalamat sa mayamang ani. Sa kasalukuyan, marami ng paraan ng pagdiriwang na may sayawan, parada, prosesyon, paninda, nobinaryo, pagtatanghal o iba pang mga malilikhaing gawain. At ang mga kapistahan sa ngalan ng Mahal na Birhen ay isa lamang sa pinakasikat o dinarayo o pinaghahandaan. Silipin natin ang ilan at pag-usapan natin to kasama muli natin si Father Itoy Ignacio ng Archdiocese of Manila. Father Itoy, maraming salamat. No? Salamat din sa pag-anyaya, Father Joel. Nihigit ka na naman namin. Ano? Kasi sino pa naman yung aming pupuntahan, di isang yung marunong na Mariologist. No, but thank you. No? Pero ito, ang dami-dami nating mga tradisyon sa Pilipinas na sabi nga natin isang linggo pinag-usapan natin Pueblo Amante de Maria. Ang people really so much in love with Mary. No, I remember Cardinal Sin always saying this. Of course, no? Pueblo Amante de Maria. Oo. Maraming mga tradisyon, no? Ano ba yung mga, kasi last week nabanggit mo na yung ilan, di ba? Sa Lanabal o kaya sa Manawag, no? Patuloy pa rin yung pagse-celebrate ng pilgrimage season sa Antipolo, no? Sa Malabiran ng Kapayapaan, buong paglalakbay. Ano pa ba yung mga significant Marian celebrations ng mga Pilipino? Napakarami, no? Ang hirap, parang kulang oras natin. Tulad nga na nabanggit natin yung 2 titles na mahal natin sa Pilipinas, yung Immaculate Conception, saka yung Our Lady of the Rosary. For example, yung Immaculate Conception, na yung Manila Cathedral nung tinayo yan, na when it was erected, I think it was 1571, it is under the title of the Immaculate Conception. Halimbawa, during December 8 event, may ginagawa na Holy Mass in honor of the Solemnity of the Immaculate Conception. Tas may Grand Marian Procession. More than 50, more than 50 karosa images ng Virgin Mary. Then another, for example, yung sa Our Lady of the Rosary, na isipin natin yung Lanabal de Manila, nabanggit natin last time, na talagang libo-libo mga tao doon. No? Yung tradition ng pagdarasal ng Santo Rosario, na talagang tayo naniniwala, tulad ng sinasabi ni Father Patrick Peyton, the family that prays together, stays together. Then, bukod doon, nabanggit natin yung fiesta in honor of the Virgin Mary, nasa whole liturgical season yan, di ba? Yes. Nabanggit natin from Advent, nandun yung, di ba? Tuloy-tuloy yan, buong taon. Buong taon yan, no? Walampat lang. Christmas season, no? Devotion kay Mama Mary sa Belen, panuluyan, no? Tapos na yung pista ni Maria, no, bilang ina ng Diyos, na yan pa, isang title ni Mama Mary, ina ng Diyos, na napakahalaga sa atin. Tapos pag mahal na araw naman, yung devotion sa Dolorosa. Dolorosa, no? Pero sa bansa natin, may mga different titles ni Mama Mary Fiesta, no? Gusto mo isa-isayin natin, no? Napakaganda, very interesting to, no? Una-unan ba sa Iloilo, meron itong Our Lady of Candelaria, na kung saan, sabi dito na ito yung biggest, talagang Marian, parang religious feast sa Western Visayas. Yung blessing ng candle, tapos yung procession in honor of niya sa Señora de Candelaria.
nandun yung Our Lady Manawag sa Pangasinan. Mm. Kung saan alam natin na nakasama ko one time sa procession. Talagang napakaganda, no? Talagang in honor of Our Lady, punong-puno yung simbahan, dinadayo natin yan. Nandyan yung, kung gusto magkaanak, sa Ubando, Bulacan, no? Sasayaw ka doon. Yung sa Señora de Salambao, with colorful costume, women, praying for children, good harvest. Tapos sa Turumba naman, ewan ko, narinig mo sa Turumba sa Paque, Laguna. Sa Turumba, ang pinagdiriwang dito ay yung Seven Sorrows of Mary, yung 7 pagdadalamhati ni Maria. So ginagawa rin niya sa isang procession na tapos sa Kawit, may sinasabing tapusan in Kawit, Cavite, na yung procession ng different floats in honor of the Virgin Mary na talagang symbolizing the purity, innocence of Mary. Of course, Antipolo. Our Lady of Peace and Good Voyage. Alam natin yan na bahagi sa buhay natin, hindi kumpleto pag buwan ng Mayo, hindi magdarasal sa Mahal na Birhen Maria. Tradisyon natin yun. Yung Pilipino nga bago mag-abroad, daraan doon sa Our Lady of Peace of Good Voyage for a safe trip abroad. Tapos, sabagitan natin ng Immaculate Conception na Nabal de Manila. Tapos yung piyesta ng Nuestra Señora de Peñafrancia sa Bicol, sa Naga, na alam natin may fluvial procession pa sila na ginagawa doon sa ilog, no? Ito ay bigyang parangal sa ating Mahal na Birhen Maria at iba't iba pa. Nabanggit din natin yung, di ba, Our Lady of Batak sa Ilocos, nabanggit ang Candelaria, Kasaysay sa Batangas, sa Cebu sa Señora de Regla, tapos Our Lady Pilar sa Zambales. So, alam niyo, ang debosyon natin, mga Pilipino, kay Maria, ay bahagi ng ating buhay. Na hindi natin masaseparate ang ating pagka-Pilipino sa ating Marian devotion. Sabi nga, this is the outstanding character of our Filipino faith na talaga, our Marian devotion. Alam mo, Father Itoy, iniisip ko lang, halimbawa, paano ba mata-translate yung devotion into really an honest to goodness na, kasi minsan, ito lang na napapansin ko, minsan kasi yung devotion, parang panlabas lang, no? Totoo. O, yung paano ba natin mapapalalim itong devotion ito sa Mahal na Birhen, no? Kasi, sabihin, we can be rowdy in fiestas. Correct. We can celebrate so much, no? Tapos we can even, ba, yung mga karosa ng Mahal na Birhen, gagayakan natin ng kung todo talaga, kung pati yung mga damit niya, no? Pero how can this devotion be translated into really a genuine sign of one's faith? Totoo, napakaganda ng sabi mo. Kasi yung devotion natin kay Blessed Mother, nabanggitin natin yung religious Marian popular devotion. Nabanggit natin yung mga kapistahan. Pero sa ilalim nito, tulad sa sabi ni Pope Francis, must be a personal, deep, intimate relationship with Jesus and Mary. Yung mga kapistahan na to should be an experience of faith. No, talagang napapalalim yung ating pananampalataya. Should be an experience of God. Para naranasan natin ang Diyos. Kaya nga pag piyesta, magsisimba tayo. Pag piyesta, okasyon yun para tumanggap tayo ng misa o magpabinyag. Tapos yung piyestang yan, sabi, devotion kay Mama Mary, sinabi it must be, God-centered. Talagang wag natin kakalimutan yung Christ-centered. Wag natin, parang maranasan natin talaga ang presensya ng Diyos ni Kristo sa pamamagitan ni Maria. Tapos sinasabi nga na devotion kay Mama Mary must be, sabi nga, Christological, centered in Christ, also scripturally based. Okay. Na kung novena tayo, hindi lang for emotion, gano'n, basahin din natin ano yung sinasabi ng banal na Biblia, ng Ebanghelyo, That's right. tungkol sa naging buhay ni Maria. Ang kahulugan nito,
yung devotion natin kay Mama Mary must lead us to the imitation of her virtues na susundan natin si Maria. We will imitate Mary by her faith, kanang pananampalataya, by her hope in God, trust and dependence of God. We will imitate Mary sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa Diyos, that we will love God with the heart of Mary, to see Jesus with the eyes of Mary. That's right. At napakaganda niyan, and napakalaga itong sinasabi ng devotion natin to our Blessed Mother must lead us, no, sa centrality ng Paschal Mystery, no? Okay. Sa buhay, pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, parang Mary is sharing in the mysteries of the life of Christ, no? Mula ng kanyang pagsilang, sabi rito, yung public ministry, yung kanyang passion, death, resurrection, ganun parang wag natin ihiwalay. Talagang at dapat makita natin na pagsasabuhay ng pananampalataya natin, no? Makilala si Maria, tulad na nasasabi sa Ebanghelyo, na talagang huwaran siya para sa atin. Kaya, Father Itoy, last question, no? Ano sa tingin mo yung sabihin sa liwanag, no, sa context nung popular devotion, piety natin, no, sa Mahal na Birhen, no? Ano yung challenge sa Filipino faithful, yes, no, who has a deep love for Mary, sa especially in our times today? Correct. Napakaganda yung tanong mo. Alam nyo, nung sinulat ng mga obispo yung pastoral letter, 1974, ang Mahal na Birhen, ang title nga, Mary in the Philippine Life Situation Today. Pero hanggang ngayon, totoo. Pinaliwanag nila yung anthropological dimension of devotion to Mama Mary. Ibig sabihin ba, yes, we go to God through Jesus Christ, Okay. and through the intercession of Mama Mary. Pero huwag natin kakalimutan, devotion to our Blessed Mother must lead us to love and service for our people. Okay. Ang sinasabi ngayon sa ating bansa, yung sinasabing maraming taong naghihirap, naghihikahos, maraming taong mga dukha. Parang makita natin, hindi lang maari tayo na devotion kay Mama Mary na sentimental lang. Hindi. Yes. Our Hindi devotion to emotional Mary, hindi. Oo. It must be put into action, into practice by our good works. Okay. Kawang gawa. Sabi nga ng bishops natin, kailangan yung works of love, works of justice, works of peace. Ipagtanggol natin yung mga walang karapatan, tulungan natin yung nangangailangan, magtrabaho tayo para sa lubos na kapayapaan. Kaya nga, devotion kay Mama Mary, talagang dapat yun ay daan para mapalalim din ang ating pananampalataya sa Diyos, mapalalim yung ating buhay pagdarasal. Talagang yun ang meaning nyo, nung devotion kay Mama Mary, matulungan tayo parang buhay natin, totally umasa, magtiwala sa Diyos. Tulad ng libawan ni Maria, devotion natin kay Mama Mary, mas lead us na mabuhay tayo nung buhay ng pagmamahal sa Diyos, lalo na ng buhay ng pagmamahal sa kapwa. Kaya ngayon, devotion kay Mama Mary, may tinatawag na social dimension. Yung community yan, kaya nga yung piyesta, community yan, may responsibilidad tayo sa komunidad. Maging talagang responsible tayo. Ito nga, sabi, pati yung 10 utos ng Diyos, titignan mo yung mga commandments of God, commandments of the church. May isasabuhin teachings of our Lord Jesus Christ. May isasabuhin natin yan, no? Sa pamamagitan ng gabay ni Maria, gawin natin modelo siya sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, pagsunod kay Jesucristo hanggang paghihirap sa krus, at pagkakaroon ng isang buhay na ayon sa Espiritu Santo. Espiritu ng pananampalataya, Espiritu ng pag-asa, Espiritu ng pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. So yung challenge sa atin ngayon na may Marian devotion na hindi lang mahulog sa pangalawa, talagang
it must bring renewal, pagbabago sa ating buhay, transformation sa ating buhay. Malalimang usapan, I hope that we will find another moment where Yes, we salamat. can continue this discussion. Yes. Para Itoy, maraming salamat. Thank you also very much. At sana sa susunod na pagkakataon mapapagbigyan mo pa ulit Oh, kami. of course. Kumpara kay Blessed Mother. Alam ko naman yan. Mga kapatid, magbabalik po tayo sa Family Rosary Crusade. Ilang paalala lamang po. Father Itoy, grabe na thank ako, you. Pasensya ko na.